Hallelujah. May the Lord. Bible says we give thanks to the Lord in all circumstances. Ang Biblia nag-ingon nga kailangan ko ng pasalamaton sa atong Ginoo sa tanang kahimtang. So we divide what the Bible tells us, and we can rejoice in our life very well. Muna atong hinumduman ang giingon sa Biblia kanato o pagmalipayon kayo kita kanunay diha sa Ginoo. Today is very important. Easter Sunday, Holy Sunday worship services. So karon adlaw importante kayo maadlaw kay mao kini ang atong pagsimba o pagsaulog sa pagkabanhaw. The Bible says God is here with us. O ang Biblia nag-ingon nga ang Ginoo nag-uban kanato karon dinhi. Greeting each other. Dili mo tapay. Emmanuel. 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 This means God is with us. Buti pa sa buti ang Ginoo nag-uban kanato. God is not dead, He is alive. Ang atong Ginoo dili siya patay ug buhi kayo siya. Today we read the Bible, 1 Corinthians chapter 15, verses 6 to 8. Kung karon ang basahan sa mga Biblia sa libro sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 hangtod sa 8. For what I received, I passed on to you as the first Kini ba ko nga si Kristo namatay alang sa akong mga sala. Sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya. He was Kung sa ikatulong ka adlaw gibanhaw, sumala sa naisulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro, Bukuya, adto sa 12 ka mga apostoles. Kunya sa usa ka higayon, nagpakita siya adto sa kapin sa Egypto sa iya mga sumusunod. O kadaghanan na sila kuhiba. Kunya nagpakita siya sa Santiago kang sa tanang mga apostoles. Sa katapusan, nagpakita usab siya anako isang tuon. Ako sama sa usab nga natawo sa dili gusto nga panahon. Amen. Today we are sharing the gospel about the resurrection of Jesus Christ. Ug karon ang uluhan sa mensahe nga atong pag-aambitan naguluhan ug ang pagkabanhaw ni Hesukristo. After the crucifixion, Jesus was in the tomb and rose again after 3 days. Kung tapos sa pagpalansang sa cross si Hesukristo, anaa siya sa lugnanan, apan nabuhi siya pag-usab tapos sa tulo ka adlaw. He appeared to his disciples for 40 days, which was a clear evidence that he had risen from the dead. O nagpakita siya sa iyang mga disipulo sulod sa 40 ka adlaw nga nagpamatuod nga nabanhaw kayo siya gikan sa mga patay. So after Jesus died, the disciples were confused, but they met the resurrected Jesus and began to pray together. Tapos si Jesus mamatay, ang iyang mga disipulo na nahadlok ug nangalibog, apan tapos nila mahibalag ang nabanhaw nga si Jesus, nagsugod sila pag-ampo. After the resurrection, Jesus appeared to his disciples and taught them about the kingdom of God for 40 days before ascending to heaven. So, tapos mabanhaw si Jesus, mipakita siya sa iyang mga disipulo, ug itudloan niya ang mga disipulo mahitungod sa paghari sa Dios, sulod sa 40 ka adlaw usa siya mikayang padulong sa langit. First of all, the resurrected Jesus appeared to the disciples. Una sa tanan, ang nabanhaw nga Jesus nagpakita sa iyang mga disipulo. Jesus appeared to Mary as the stand outside the tomb weeping. O si Jesus usab nagpakita kang Maria nga nagtindog sa gawas sa lugnanan nga naghila. Bible says in John chapter 20 verse 15 to 17. O ang Biblia nag-ingon sa libro sa Juan, kapitulo 20, bersikulo 15 hangtod sa 17. Jesus asked her, Babae, woman, magulak why nila are you kuman, crying? na si Jesus kanya. Kinsa man ang imong ipangita. Nagtuo si Maria, Thinking he siya was ang the hardinero. gardener, Usa she minyo siya said, kanya. Sir, if you have carried him Kung away, ikaw mo'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya.
Si Jesus mingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Jesus ug mingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya, giingan siya ni Jesus, ayaw akong ikapa, kaya wala pa ako makabalik sa amahan. At tuwa hinuon ang akong kaigsuunan ug sugin ni sila, nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Jesus appeared in front of the Mary Magdalene. O si Jesus Kristo nagpakita siya atubangan kayo ni Maria Magdalena. Also, Jesus appeared to Apostle Peter. O si Jesus Kristo sab nagpakita siya kang apostoles Pedro. Luke chapter 24, 33 to 34. Ako basahan sa itong mga Biblia sa Lucas 24, versikulo 33 hangtod sa 34. Og nagtindog sila dayon ug namalig sa Jerusalem. Di nakaplagan nila ang sila tinungad ug ang uban pa nga nagkatiko. Nga nagingon tinuod gayon nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Also, Jesus met the 11 disciples on the mountain in Galilee. O nagpakita usab, gibalad usab ni Jesucristo ang 11 ka mga disipulo dito sa bukid sa Galilea. Matthew chapter 28, verses 16 to 20. O diri sa Mateo 28, versikulo 16 hangtod sa 20. Then the 11 Ano disciples sa went katulunan ni Adto sa Galilea sa to the mountain where pagtuan Jesus nila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, they gisimban saw nila siya Jesus ang napipilang kanila nagduha-duha. Iduol sa Jesus mingon kanila. Gihatag ka na ko ang Jesus came to them sa and langit said, o sa yuta. all Sugod authority in din sa heaven inyong and the earth pagpaglakaw. has been Himuha given nga to akong me. mga tinunaan Go sa and make katawhan sa disciples tibuok only lipunan. sons, Bunyagi sila sa baptizing ngalan sa them in the name of Ama, the sa Anak, Father and of the Son o and sa of the Spirit. Espiritu. O tutuin sila sa pagtuman sa kanan na ang isugo kaninyo. O hinumdumi, ako magubad kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Likewise, after Jesus rose again from the dead, came to the commission, make a disciple to all around the world. Murang sama ni ini nga tapos sa Jesucristo mabanhaw gikan sa mga patay, naghatag siya og sugo og tulumanon nga nag-ingon siya nga paglako ka mo isangyo ang maayong balita o pag-imo ka mo mga disipulo sa tibuok kalibutan. Jesus commanded to disciples, baptizing all peoples. O isugo ni Jesucristo ay ang mga disipulo nga bunyagan ang tanang mga katawhan. Today, we need baptizing of the water in the rivers, in the seas. Kung sama usab karon nga aduna kitay pagabuhaton nga pagbautismo dito sa dagat. The Bible promises Jesus will baptize you with the Holy Spirit of God. Apan ang Biblia usab nagsaad, sa Jesus nagsaad nga bunyagan usab kamo pinaagi sa kalayo sa balang espiritu sa Dios. Bible says 1 Corinthians chapter 15 verses 6 to 7. O ang Biblia nag-ingon sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 6 hangtod sa 7. After that, Jesus Umiya appeared sa to usa ka bayo, nagpakita siya ngadto sa kapil sa 500 sa iyang mga sumusunod. O kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago kung sa kanang mga apostoles. Amen. Likewise, so all of the disciples of Jesus Christ and the Bible and the people saw Jesus Christ rose again from the dead. So sama ni ini nga ang mga tanang mga tinunan ni Jesucristo ang mga 500 ka mga katawhan nakita gayud nila sa Jesucristo nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. And Jesus ascended to heaven in front of the 500 people in Bethany. O bisa ka sa Jesus dito sa langit at ubangan gayon sa 500 ka mga katawhan niya nga nagtindog dito sa Betania. Bible says in Mark chapter 16 verse 19. Kung ang Biblia nag-ingon sa Marcos kapitulo 16 versikulo 19. Human makigsulti kanila ang Ginoong Jesus, gibayaw siya ngadto sa langit, umilikod sa tuo sa Dios. At the light hand of God. Amen. We must confirm what Jesus has done through Bible is important. Kung kinahanglan gayon natong masigurado kung unsa ang gihimo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross pinaagi sa Biblia.
why so many people depart from the Lord and forgot Jesus Christ? Kung anong daghan mang mga tao ang nalimot sa Ginoo, bibulag sa sa simbahan. Because they do not conform to the Holy Bible Scriptures. Tungod kay wala pa gayud nila kini makumpirma sa ilang kasing-kasing ang pulong sa Dios na nasulat diri sa kasulatan. That's why I like to conform to the Holy Scriptures. Muna ganahan kayo siya nga ako ang kumpirmahon o siguraduhon ang tanan pinaagi sa malaang kasulatan. One of the Bible says, Luke chapter 24, 50, 51. Kung sa laing bahin sa Biblia diri sa libro sa Lucas kapitulo 24, bersikulo 50 hangtod sa 51. Kunya bidala niya sila ngadto sa gawas sila hangtod sa Britanya. Diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, bibiya siya ug gibayaw madto sa langit. After Jesus blessed the whole people, disciples, and then he was taken into the kingdom of heaven. Human makapanalangin si Jesucristo sa mga katawhan, ibayaw siya padulong sa langit. Likewise, we must confirm what Jesus has done and his appears. O sama nini kinahanglan natong makumpirma kung saan nabuhat ni Ginoong Jesucristo o bisan ang iyang pagpadayag. Acts chapter 1, verse 3 says, Diri sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 3 nagingon. Sunod sa 40 kaadlaw, human siya mamatay, ipakita siya kanila sa mga daghan, sa mga maagi nga nagmatulog kabuhi kayo siya. Nakita nila siya, ug nagsulti kanila mahitungod sa paghalig sa Dios. likewise, he was proclaimed the message about the kingdom of heaven very clearly. Kung sama niini nga isangyaw gayud o gitudlo gayud ni Jesucristo ang mahitungod sa gingharian sa langit sa klaro kaayo. And then Acts chapter 1, verse 9. O dinhi na punta sa Buhat kapitulo 9. After he said this, he was taken up before their very eyes, and the crowd hid him from their sight. Human siya makasulti niini, gikayan siya sa gingharian sa langit ug nawala siya gikan sa ilang mga pananaw. Why doesn't Jesus Christ appear to us? Kung gano man nga si Jesucristo, wala man siya magpadayag kanato. So Bible says Jesus Christ is already in us through the Holy Spirit. O sumala sa gingon sa Biblia si Ginoong Jesucristo aniya na sulod kanato pinaagi sa balaang espiritu. We must understand how the Lord Jesus Christ dwells in us, working with us. So kinahanglan usab nato masabtan nga giunsa ni Jesucristo pagsulod dinhi kanato o paglihok pinaagi kanato. Bible says in John chapter 14, verses 16 to 20. Kung ang Biblia nag-ingon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 16 hangtod sa 20. And I bless the Malayo Father ako sa and amahan, He will kung give you hatagan ka another laing on the na vocation bukaba, to aron heaven. maging uban ka ninyo hangtod sa kahangkuran. Siya mao ang espiritu sa kamaturan. Ang kalimutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makanila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Amen. Jesus Christ appear and dwells in us likewise with the Holy Spirit. Si Ginoong Jesucristo nagpakita siya o nagpuyog siya sulod kanato sama niini kung pinaagi sa iyang balaang espiritu. Because God is a spirit, and then Spirit of God can dwell in us. Tungod kay ang Dios espiritu man ug ang espiritu sa Dios makahimo pagpuyog sulod kanato. Through understanding the knowledge of God very well, will be set free. O pinaagi sa atong pagsabot pag-ayo sa kaalam sa Dios, mahimong kitang gawas nun. We'll never afraid and worry about anything else. O dili na kita mahadlok o babalaka sa bisan unsa pang butang. And then Jesus came to us through the complete Bible. Kung si Jesus muanhi usab siya kanato pinaagi sa hingpit nga Biblia. The Bible is the most important
matters. O ang Biblia importante gayud kini kaayo. John chapter 1 verse 1 to 5. Diri sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 5. In the beginning was Sa the wala Word. ko'y nabuhat bisan The usa, Word was ang with pulong God. diha na, The ang Word was pulong God. uban sa He Dios, was with ug ang God pulong in the Dios. beginning. Sukad pa gayon sa sinugdan, Through him all ang things pulong were uban sa made. Dios. Without him, Pinaagi kaniya nothing was gibuhat made. sa Dios ang It tanan, has been ug made. walay bisan In him usa sa was tanan nga life. nabuhat kay dinhi And the pinaayo life was kaniya. life Diha sa pulong ang forever. kinabuhi. The Ug light ang was shining kinabuhi in the mao ang darkness. kahayag sa mga tao. Darkness, Ang was kahayag not nagdala for diha sa kangit-ngit. Ug wala There was a makabutong man niini sent from God. ang kangit-ngit. Whose name was George. Ang Dios nagpadala og sa katao ngadlan og Juan. Amen. Amen. That's why I emphasize the Word of God. Our Bible is most important. Meditate the Word of God day and night, and then you will be prosperous and successful in your life very surely. Una kanunay kita gipasabot ni Pastor Ling ang pulong sa Dios importante kaayo alang sa atong kinabuhi. Atong tun-an ang pulong sa Dios adlaw ug gabi ug pinaagi nini sigurado kayo na kita magmabungahon ug magmanampuson sa atong mga kinabuhi. But I know that some people fall into the temptation after graduation high school. They are very busy. They departed from the God and the Bible step by step. Kung nasayo usab si Pastor Ling nga human maka-graduate kung high school ang atong mga miyembro nga estudyante, maluya sila o hinahili sila nga mahulog sa temptasyon. There's no Holy Spirit working very well. O wala na ibalang espiritu nga maglihok kanila pag-ayo. Holy Spirit working very powerfully with the truth word of God. Ang walang espiritu makusganon siya nga mulihok pinaagi sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Bible says the word of God is the truth. Jesus Christ is truth. Jesus Christ working through Bibles. O sumala sa iyo sa Biblia ang pulong ni Jesucristo kamatuoran o si Jesucristo mao ang kamatuoran ug naglihok sa Jesucristo pinaagi sa iyang pulong nga mao ang Biblia. Because the Bible says John chapter 1 verse 14. Tungod kay ang Biblia nag-ingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. The word become flesh Kung ang pulong na himong tao, among us. ikuyo uban We na have seen His pulong glory, sa the grasya o glory of the kamatuoran. world. Nakita na mo ang iyang himaya. Ang himaya ang iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. Amen. When we reading Bible, studying Bible, meditate the Bible, we'll be full of the Holy Spirit and the grace of God Almighty. Kung magbasa kita sa Biblia, magtuon kita sa Biblia, mapuno gayon kita sa walang espiritu o sa grasya ni Jesucristo. That's why Almighty God gave us the opportunity, day and night, we can meditate the Word of God, conversation with the God Almighty very well. Muna nga itong Diyos, naghatag ka na itong oportunidad nga makahimo kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw o gabi o pinaagi niya, makikistoryahanan kita sa Diyos pag-ayo. Do not give your time, talent, your everything to the pattern of this world, watching the TV and the internet site, many things. Di na ito ihatag akong mga oras o akong mga talento, pinaagi lamang sa mga butang ining kalibutan o dili usab kita magtan-aw og daghang oras pinaagi sa social media o sa bisan unsang mga talan-awon. Bible says very clearly, how can we make a victory and successful in our lives? Ang Biblia klaro kaayo nga nagtudlo ka nato kung saon nato ang kita makabaton og kadaugan o magbalampuson kita sa atong mga kinabuhi. If we believe God and the Jesus Christ, first of all, trust in the Bible, fix your eyes on the Bible. Kung gusto kitang mutuo ang Ginoong Hesukristo, una sa tanan, kinahanglan nga musali kita sa Biblia, kung atong itutok atong mga mata sa Biblia. Also, Jesus Christ is in us through the Holy Communion. O si Ginoong Hesukristo usab nagpuyo siya sulod kanato pinaagi sa balaan nga komunyon. John chapter 6, 56 to 57. Diri sa libro sa Juan kapitulo 6 bersikulo 53 hangtod sa 57. Jesus Si says the Jesus people mayon kanila, actually "Sindihan ko kamo, kung dili ka mukaon sa tunod sa anak sa tao, kung dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong tunod, kung inom sa akong dugo,
Pagkaon sa akong mulo, and I in death. magpabiling Just as the hindi ka living na ko, Father ako said to me, kaniya. and I Ang buhing amahan, mao'y nagpadala ka na ko, ug tungod kaniya, buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukhaon ka na ko, mabuhi tungod ka na ko. Through the communion worship service, Jesus confirmed, I dwells in you, live in you. So pinaagi sa atong pagbuhat ni balaan nga komunyon, si Jesus nagsaad nga maguban ako kaninyo ug mabuhi ako sulod kaninyo. Also, Bible says, 2 Corinthians chapter 5, 17. So ang Biblia usab nalingon dinhi sa laing libro sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan niagi na ug ang bag-o miabot na. Amen. Through Jesus Christ, will become a new people, new life. Ug pinaagi kang Ginoong Hesukristo, mahimo kita mga bag-ong katawhan ug makabaton kita bag-ong kinabuhi. Wherever you want to starting the new life, you must go back to the Bibles. Kung dinhi ka nato gusto nga magsugod og bag-ong kinabuhi, kinahanglan kitang mobalik sa Biblia. You can find the new way through Holy Bibles. Makaplagayon kitag panibag-ong paagi pinaagi sa Biblia. You can starting the new life very surely. Sigurado gayud nga makasugod kita og bag-ong kinabuhi. That's why always bring your Bibles. Kung akong mahimo, kanunay natong dagko na natong mga Biblia. And wherever you go, you can take your Bible and bring your Bible and make a confirm in your heart accompany with God and Jesus Christ. Bisan asa pa mo adto atong dagko na natong Biblia o atong kining basahon, atong basahon kini aron atong masigurado gayon nga si Jesus maguban kanunay kanato. And then you will start your new life surely. O sigurado gayon nga pinaagi nini makasugod na kita og bag-ong kinabuhi. Also, the church is the resurrected body of Jesus Christ. Ug ang simbahan usab mao kini ang pagkabanhaw nga lawas ni Hesukristo. Ephesians chapter 1:26. Diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 23. Ang Church is the simbahan body, mao ang lawas the ni fullness Kristo. of Him, Ang kahimpitan niya peace, mao ang everything, naghimpit every way. sa tanang butan. Almighty God and Jesus Christ feel what you need to the churches. Si Ginoo ang labing kamahanan nga si Ginoo Hesukristo mohatag gayud sa atong kinahanglan pinaagi usab sa simbahan. That's why we come to the church, worship together. Muna muani kita sa simbahan ug mag-usa kita sa pagsimba. Another Bible says, Colossians chapter 1 verse 18. Ug sa laing bahin sa Biblia diri sa libro sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18. He is the Siya head ang of the ulo sa body, simbahan nga the mao ang church, Diyos. He is the Siya ang beginning and sinugda. Siya ang unang ipanhaw sa Diyos. So Gikan that sa mga butang. everything Aron siya ang naguna sa tanang mga butang. Amen. So, church is the Jesus Christ is the head of the churches. Ug sa Hesukristo mao ang ulo sa simbahan. Jesus Christ is the body of churches. Ug sa Hesukristo usab mao kini nga simbahan mao kini ang lawas ni Kristo. So you are stay in the body of Jesus Christ. Sa mga karon ani ang kita nagapabilin sa lawas ni Hesukristo. You can hear the voice of God very clearly. O klaro gayud nga atong madungog ang tingog sa Dios. In the Bible, many people accompany with the God Almighty with the peaceful lives. Dinhi sa Biblia adunay daghang mga pananglitan nga mga katawan nga nagpuyo sila kauban ng Ginoo tungod sa ilahang pagkamatinumanon sa ilang kinabuhi. You can live a peaceful, holy life very well. Makahimo kita sa pagpuyo nga matinud-anon ug balaan nga kinabuhi. So, how should we live the participate in the direction of life? Kung saan man ato pagkinabuhi aron nga makaapil kita sa pagkabanhaw sa kinabuhi. There is no resurrection of life without the sacrifices. Wala kayo'y pagkabanhaw sa kinabuhi kung walay sakripisyo. Jesus Christ sacrificed on the cross for another people all illegal sins. Sama nga sa Yesu Kristo
Kristo nagsakripisyo siya dito sa cross alang sa uban aron mapanas or matangtang ang mga sala. God raised Jesus Christ from the dead. Apan ang Dios yang gibanhaw sa Hesus Kristo gikan sa mga patay. Which means when you sacrifice for another one, for neighbor, Almighty God will be with you very well. Sa laing bahin sa tulong, buti pa sa buti niya kung sakripisyo kita alang sa uban, sa ubang mga tao, ang labing gamhanan nga Dios magauban gayon kanato pagkayo. After I was born again Christians, I was realizing very clearly about these ones. Tapos siya mataw pag-usab siya Kristohano na kinabuhi na kasabot siya mahitungod ini pagkayo. That's why I like sharing the gospel, what I have, everything to another ones. Murag ganahan kayo siya nga magpaambit sa maayong balita nga naa kaniya o sa bisan usang mga butang nga naa kaniya ngadto sa uban. Bible says not only ourselves, but Bible emphasizes live for another ones. Tungod kaya ang Biblia nagtudlo kanato nga mabuhi kita dili lamang alang sa atong kaugalingon, kundi mabuhi usab kita alang sa uban. So we need to sacrifice to the good works. Mo kinahanglan kita nga magsakripisyo sa pagbuhat og mga maayong buhat. And then what happened to us? John chapter 5:29 says. Tapos diini unsa may mahitabo kanato dinhi sa Juan kapitulo 5 bersikulo 29 nagingon. Ugmang tula sila sa ilang lubong, kadtong maayong binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon, ug kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. Amen. Everybody come out from the dead when Jesus' second coming. Tanang mga tao mabanhaw gayon sila gikan sa mga patay sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. But somebody has done good, they light up with the good. Katong mga tao nga maayong mga binuhatan, sila mabanhaw dito sa kinabuhi. But somebody has done bad one, they light up from the dead with the condemned. Apan katong ubang mga tao nga wala mahadlok sa Ginoo nga kinabuhi sa sala o nga kinabuhi sa lautan, mabanhaw tuod sila apan sila silutan. Bible says there is a very two kind of rejection. O ang Biblia nagtudlo kanato sa duha ka klase nga pagkabanhaw. That's why Bible tells us what shall we do for the life of the lifers. Muna ang Biblia nagtudlo kanato kung sa gayon ang angay natong buhaton aron nga mabanhaw kita manhang sa kinabuhi. Also Bible says there is no glorious resurrection without the sacrifice of the cross. Kung ang Biblia usab nagtudlo kanato nga walay himaya sa pagkabanhaw kun wala ang sakripisyo dito sa cross. Mark chapter 8:34. Diri sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 34. Ug mihangad si Jesus sa langit, naghupaw ug mingon sa tawo, ipata nga sa ato pa 8:34. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug ingat sila, bisan kinsa mabuot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. So, if we want to disciple of Jesus Christ, we must deny ourselves first. Kung buong usab kita nga mahimong disipulo or sumusunod ni Jesucristo, kinahanglan usa natong kalimtan ang atong kaugalingon. The meaning of the denying ourselves, we must crucify our desire, everything on the cross with Jesus Christ. Buti pa sa pagkiling ilimot ang atong kaugalingon, mao gayon nga atong ilansang ang atong tanang tinguha, tanang butang kanatong anha ka sa cross ni Jesucristo. So, we must take a cross of prayers. Muna kinahanglan natong bas-anon ang cross sa pag-ampo. Prayer time is a very important cross. O ang panahon sa pag-ampo mo kinahanglan importante kaayo ang cross. The cross of the evangelism. Ang cross sa pag-ebanghelyo. Evangelism is the very important cross. O ang pag-ebanghelyo, pagsangyo sa pulong sa Diyos, importante kaayo ang cross. Through evangelism, somebody will save. Kaya kinaagi sa itong pag-ebanghelyo, at tunay ubang mga tao nga maluwas. Through evangelism, somebody will be encouraged, changing, starting new life. Pinaagi sa itong pag-ebanghelyo, at tunay ubang mga tao nga mga madasig, o mga usab sila, o mga sugod sila, o bagong ginabuti. So we must take a cross of
forgiveness. Muna kinahanglan usab nato pas-ano ng cross sa pagpasaylo. Bible says when we forgive someone, Almighty God will forgive all our sins and mistakes. Kaya ang Biblia nagtudlo ka nato nga kung pasaylo kita sa ubang mga tao nga nakasalanan nato, pasaylo sa kita sa Dios sa tanan natong mga kalapasan ug mga kasalanan. In other words, if we do not forgive someone, Almighty God cannot forgive our sins. Sa laing bahin sa pulong, kung dili kita makahimo pagpasaylo sa uban, dili pasayloon sa Dios ang tanan natong mga sala. Which means, if someone do not forgive someone, Almighty God do not open the gate of kingdom of heaven. Sa laing bahin, ang kahulugan dili ko ang mga tao dili ka pasaylo sa uban, dili ablihan sa Dios ang ingarihan sa langit alang kanila. Also helping the poor people is the very important cross of Jesus Christ. Kung ang pagtabang usab sa mga kabus nga katawhan, mausab kinyang importante kaayo nga cross ni Hesukristo. So we must absolutely obedience to the will of the heavenly fathers. Muna kinahanglan usab kita nga hingpit nga magmatinumanon sa kabubuton sa atong langitnon nga amahan. For obey the heavenly Father message, we must go back to the Bible. Matthew chapter 26:39. Aron hingpit kita nga magmatinumanon sa mensahe sa langitnon nga amahan, mubalik kita sa Biblia sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 39. Jesus going home the Milakaw Father. siya sa unahan, He fell with ihapag his sa face yuta to o the ground nagkampo and na nagtingon. My Amahan Father, ko, kung give me mahimo, this Passover, kuhaan ka when na this ako cup pinikupa sa mga Diyos. Apan dili ang akong pagbuot o matuman, kundili ang imo. Verse 42. Dili sa versikulo 42. He went Ug bibiya si Jesus pag-usap Holy ug nagmangko. second time Amahan ko, my Father, kung give me imo this kayong ipainom kanako pinikupa sa for this pagkastos. cup to be taken away. Matuman ang Yes, iyong I pagbuot. agree. May your will be done. Amen. We will pray like this one. Almighty God, do to me, for may your will be done through me and you. Makahimo kita sa pag-ampo usama niini, kung mag-ampo kita, makahimo kita nga among lagiton nga amahan, ang imong pagbuot ang matuman kanako. God want to use you for the glory of God, all of the church members. Kung kay gusto sa Dios nga gamiton, alang gustong gamiton sa Dios ang mga katawhan or ang mga miyembro sa simbahan alang sa iyang kahimayan. That's why we must listen to the word of God very carefully. Unang manimati kita pag-ayo sa pulong sa Dios. Today message, the resurrection of Jesus Christ. Karon ang uluhan sa atong mensahe ang pagkabanhaw ni Hesukristo. We must think about what Jesus wanted through your eyes. Wala kailangan nato muna unsa gayon ang gusto ni Jesus. So let's consider about Jesus Christ. Kinahanglan nato una-unahon kanunay sa Hesukristo. Fix your mind on Jesus Christ. Ato isutok ato mga una adto ang Hesukristo. I pray that everyone will participate in the resurrection of with the Jesus Christ. Una ako nag-ampo nga ang tanan mapil gayon sa pagkabanhaw sa kinabuhi uban kang Jesus. I will conclude your message. Today, we see and experience Jesus more clearly than when the resurrected Jesus appeared to the apostles 2,000 years ago. Kung doon na siya panapos sa iyang mensahe karon, ato gayong nakita og nasinati sa Jesus nga mas klaro pa kaayo kaysa sa pagkabanhaw niya ug nagpadayag siya sa iyang mga disipulo 2,000 ka tuig na ang minabay. The resurrected Jesus Christ appeared to us wearing the cross of the Holy Spirit and the Word of God, Holy Communion, and the churches. Kaya ang pagkabanhaw ni Jesucristo nagpakita kanato ug nagsunog kanato og bagong biste sa balaang espiritu sa pulong sa Dios sa balaan nga komunyon ug sa simbahan. I hope that you will praise God and rejoice with Jesus with a joyful heart. Ug ako naglaom nga ato ang daygon ang Dios ug malipayon kita uban kang Jesucristo uban ang malipayon kasing-kasing. Jesus Christ is the lady in us. Sa Jesucristo aniya na sulod kanato. All of these words are the truths. Ug kining tanang pulong kamatuoran gayon. These words of truth will set us free. Ug kining maong pulong magpahigawas kanato. Everybody say Amen. This morning, I have been there Palios
to pick up some members of churches. O kaganina buntag sa iyo niya siya sa bukid sa Paleo para magkuha siya, mag-pick up siya o atong mga miyembro. When I was alive, 6 a.m. early morning in the Palios, some people waiting there. So sa pag-abot na dito mga alas 6 sa buntag, sa iyo sa buntag, naray mga tao nga nagulat dito. Maybe they will wake up, maybe 5 a.m. wake up and prepare and the meetings. So pamino ni Pastor mga alas 5 pa sa kadlawon, ni mata na sila, nagpaanay sila kung nag-ilan. We thank you so much for value members attending Easter First time sila nag-attend karon. All value members stand up. So among gihangyo nga manindog tong mga taga-Paleo, dentro nato sa Paleo. Welcome. Among welcome. Welcome in the name of Jesus Christ. Welcome gidawat sa ngalan ni Jesucristo. Also, I am very sorry the delayed pickup Ulong members and Makina members. Ngayon sa pagpasensya si Pastor Lee nga nalangan o kuha ang mga miyembro sa Makinya o bisan ang mga miyembro sa Buloy. Already we left some truck, but early morning truck, when they go to the pickup, the one truck damages. Kung kailangan tayo isabot ng sakyanan, dapat sa paglarga na sa sakyanan, kalit nga nadautan kini. Then I see they send another truck. Kung unang ang taga-Tanay City, nagpadala na lamang sila og lain nga sakyanan. So I am sorry delay the pickups. Kung unang nangayon pasensya si Pastor Lee sa delay nga pagkuha kaninyo. We pray for the another very big truck for pick up the whole church members. Hallelujah. We pray for church members. Very big truck for evangelism and pick up on time. Ang puta, doon na tayo dapat tayo ng sakyanan para wala sa mga pick up ang tanang mga miyembro. We thank you so much for joining today Easter Sunday worship service and then baptism of the waters. Salamat po sa Pastor Lee sa atong pag-apil karon sa pagsimba nato sa atong pagkamanaw sa atong Ginoong Jesucristo o pag-apil sa pagbautismo pinagi sa tubig. We'll give you baptism of the waters today. O karon, doon na tayo pagkabuhaton nga buhatag sa Pastor Lee o pagbautismo kanang pinaagi sa tubig. But Jesus promised, Jesus will give you baptism of the Holy Spirit and fire everyone church members. Para pinaka-importante sa inyo, saan ka na kung magbuyagan kita na Jesus pinagi sa kalayo o sa malang Espiritu, kita gayon ng mga miyembro sa simbahan. All of you will be baptism of the Holy Spirit and the fire and the speak in new tongues from perceive and will. So, kitang tanan, bunyagan kayo pinagi sa kalayo sa malang Espiritu o makahimo kita sa pag-asulti gamit ang lahing ng mga pinulungan o mga propesiya usap kita pag-ayo. This is the promise of God and the Jesus Christ. O kini, isaad kayo sa Diyos o kang Ginoong Jesucristo. And then you will ask to God and the Jesus Christ, give me the baptism of the Holy Spirit and fire likewise. O mangayo kita sa ako ang Ginoong Jesucristo nga bunyagi ako pinagi sa malang kalayo o sa malang Espiritu. When you repent and ask to the Father, and then Father will give you baptism of the Holy Spirit and the fire very well. Kung maghinulsol kayo kita sa tinud-anay nga paghinulsol, ang ato ang langiton nga amahan, muhatag ka nato, imunyagan kita sa kalayo o sa balaang Espiritu. At that time, in the Philippines, we're starting the great revivals. Yan ang taknaa, magsugod na kayo ng dahong kapukawan sa atong nasod sa Pilipinas. Do you want to see the great revival in the Philippines? Gusto na kita ng dahong kapukawan sa nasod sa Pilipinas? You really ask, receive the baptism of the Holy Spirit and fire. Unang atong pangayoon ang pagbautismo sa kalayo o sa balaang Espiritu. He is our Father in heaven. He will give you what you ask. Siya ang atong amahan nga ala sa langit ug ihatag niya ang atong gusto o ganahan. There is one way. Pray more honestly seek God Almighty. Kung na lang may usa ka paagi kinahanglan kita nga mangita o mag-ampo sa Dios sa pinasing-kasing gayon. And then you can fill of the Holy Spirit and the fire. So mapuno kita sa balang Espiritu o sa kalayo. And then you can understanding Holy Bible very well. And then you will serving God wholeheartedly. Kung masabtan usab nato ang balaan nga Biblia o makahimo na ta sa pag-alagad sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing. I want to see the whole church members and Filipino
changed like white. Gusto si Pastor nga makita sa ato tanan nato mga miyembro sa tanan mga katawan sa Pilipinas nga mga usab kasama niini. And then Philippine will be increased economic and everything material from God Almighty abundantly. Sa Pilipinas, mutubo kayo ng ekonomiya o tanang mga materialis o kang labing kamahanan ng Diyos, magapanalangin pag-ayo. So we must obey the word of God, what the Bible tells us. Nga kinahanglan una natong tumanon ang pulong sa Diyos, kung unsa ang giingon sa Diyos kanato. And then we will rejoice in the name of the Lord Jesus Christ. Sa atong pagkamatinong manon, magpalipayon kayo kita sa ato ang Ginoong Jesucristo. We praise Father God, we thank you so much for everything. Give us the new mind, new life to all our church members, and the revival come upon the whole Jesus Mission Church and all Christian church in the Philippines and Asia and of the world. By the grace of the Lord Jesus Christ, we pray in Jesus' name. Say Amen. Amen. Praise the Lord.